Senyora, Please don't push me hindi po away. ito tama. I don't know if I Sabi can. niya sa isang tinig We'll na face it mahina. together. Iba Hold ito me. sa karaniwan niyang Always. boses. Sa loob ng 15 taon. Ngayon ko lang narinig na nanginig ang kalmado niyang boses. Hindi po natin dapat ginagawa ito. Pero hindi ako umatras. Hindi ako maaring umatras. Ang puso ko'y nakarating na sa isang lugar kung saan wala nang balikan. Mateo, tingin mo pa rin ba sa akin ay ang senyora na pinagsisilbihan mo? Nakita kong nag-alinlangan ang kanyang nga mata. Nanginginig ang kanyang nga kamay. 3 taon mula nang pumanaw ang aking asawa. Si Mateo na lang ang naging sandalan ko. Hindi, dapat ko na siyang tawaging Mateo ngayon. Nang dumampi ang kanyang kamay sa aking baywang, sa edad na 62, ito ang unang pakakataon na nakaramdam ako ng ganitong panginginig. Ang kwentong ito ay nagsimula 3 araw na ang nakalipas. Bago magsimula ang kwento, mandyaring pindutin ang subscribe at like. Noong araw na iyon ang 3 anibersaryo ngang pagkamatay ngang aking asawa, maaga pa lang ay abala na ako. Nag-ayos ako ngang misa, sinalubong ang makamag-anak, at naghanda ng pakain. 40 taon ko na itong ginagawa kaya't kusa nang gumagalaw ang aking katawan. Ngunit ang puso ko'y may kung anong kakulangan. Ma, kailangan ko na pong mauna, sabi ng anak kong si Marco habang itinataas ang manggas ng kanyang suot pagkatapos ng misa. Mayroon daw siyang kailangang asikasuhin sa opisina. Bilang Vice President ng isa sa makumpanya ng aming grupo, palagi siyang abala. Sige, anak. Salamat sa pagpunta mo kahit abala ka. Nagbigay galang si Marco at dumiretso na sa pinto. Hindi man lang siya lumingon. Nung bata pa siya, hindi niya binibitawan ang laylayan ng bestida ko. Kailan kaya kami nagsimulang makalayo? Ang anak ko namang si Sofia ay nasa ibang bansa, kaya sa video call ko lang siya nakita. Ma, okay ka lang po ba? Sorry po talaga hindi ako nakawi. Okay lang ako, Sofia. Gawin mo ang dapat mong gawin. Kahit na nag-alala ang mukha ng aking anak sa screen, sinabi kong okay lang ako. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong sinabi ang salitang okay lang sa loob ng 40 taon. Nung pinapagalitan ako ang biyenan ko, nung gabi na umuwi ang asawa ko, at nung umalis na ang mga anak ko at naiwan akong mag-isa sa bahay palagi kong sinasabi na okay lang ako. Unti-unti nang naksialisan ang mga kamag-anak. Nakipag-usap ako sa kanila, nagbalot ng pakain para sa kanila, at hinatid sila hanggang sa gate. Sa kabilang lahat, nakangiti pa rin ako. Ito ang tungkulin ko bilang manugang at may bahay. Nang makaalis na ang huling bisita, saka lang ako napaupo sa sofa sa sala. Tahimik. Sobrang tahimik. Hindi ko lubos maisip na ako na lang mag-isa ang natitira sa malaking bahay na ito na mahigit 1,000 metro kwadrado. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, tahimik din ang bahay na ito, pero may pakiramdam na may kasama ako. Ngayon, wala na. Wala nang sinuman. 40 taon. Kinasal ako sa edad na 22 at 40 taon akong nanirahan sa bahay na ito. Bilang manugang, asawa, at ina, hindi ako kailanman naging si Elena lang. Sa pag-ingat sa biyenan ko, sa pagsuporta sa asawa ko, at sa pag-alaga sa mga anak ko, lumipas ang panahon at ngayon ay 62 na ako. Ngayon, wala na ang biyenan ko, pumanaw na ang asawa ko, at may kanya-kanya ng buhay ang nga anak ko. Ako na lang ang naiwan sa malaking bahay na ito. Para kanino ba ako nabuhay? Ano na ang natitira sa akin ngayon? Napayak ako. Sinubukan kong pigilan. Pero hindi ko nagawa. Hindi ko alam na ganito pala katakot ang mag-isa. Noon, may naramdaman akong dahan-dahang lumalapit. Senyora, si Mateo pala. Ang driver na 15 taon nang nagtatrabaho sa bahay na ito. Mukhang tumutulong siya sa pagliligpit. May hawak siyang isang supot ng basura. Gusto niyo po ba ang kape? Isang simpleng tanong. Isang simpleng salita. Ngunit tumagos ito sa aking puso. Buong araw, narinig ko ang mga salitang tulad ng,
Elena, pagod ka na? Salamat sa lahat, hipag. Senyora, mahirap po ba? Pero bakit ang simpleng tanong na ito ay kakaiba ang dating? Lalo akong napayak. Hindi ko na napigilan. Tinakpan ko ang aking mukha nga kamay ko, ngunit walang silbi. Nanginginig ang aking mga balikat at hindi ako makahinga. Nakakahiya. Hindi ko dapat ginagawa ito sa harap ng driver, ngunit hindi sumusunod ang aking katawan. Walang imik na inabutan ako ni Mateo ng tissue. At maingat siyang umupo sa tabi ko. May distansya. Sapat lang para hindi maging bastos. Pero sapat para maramdaman kong naririyan siya. Matagal akong umiyak. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa buong panahong iyon, walang sinabi si Mateo. Nandun lang siya. Hindi niya ako pilit na inalo o iniwang mag-isa. Tahimik lang siyang nanatili sa aking tabi. Kakaiba. 15 taon ko na siyang nakikita halos araw-araw, pero ngayon ko lang siya naramdaman ng ganito. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng init. Para bang may isang maliit na ilaw na sumindi sa isang madilim na silid. Nang medyo humupa na ang aking pag-iyak, itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya. 54 na taong gulang na pala siya. Mas batang 8 taon sa akin. May narinig akong kwento tungkol sa kanya sa militar, pero hindi ko alam ang detalye. 15 taon kaming makasama sa isang lugar, pero wala akong alam tungkol sa kanya. Nakita ko ang mga kulubot sa kanyang muka, sa gilid ng kanyang mga mata, sa kanyang mga bakas ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw. Matata, mainit, at may bahid ng kalungkutan. Bakit ngayon ko lang nakita ang namatang ito? Pasensya na, Mateo. Nakita mo patuloy akong ganito. Pause ang aking boses. Umiling si Mateo. Hindi po, senyora. Natural lang po iyan. Natural. Ang salitang iyon ay kakaibang nagbigay nga ali. Para bang sinasabi niya na okay lang umiyak, okay lang mahirapan. Mga salitang hindi ko narinig mula kaninuman sa loob ng 40 taon. Dumidilim na sa labas. Mabilis ang paglubok ng araw sa taglagas. Ang kulay kahel na liwanag ay pumasok sa bintana at nagbigay kulay sa sala. Sa liwanag na iyon, ang kanyang muka ay naging napakalinaw. Bakit ngayon ko lang napansin ang taong ito? Paulit-ulit na tanong sa aking isip. Tumayo si Mateo. Mukhang tatapusin na niya ang pagliligpit. Nang akmang tatalikot na siya, huminto siya at muling tumingin sa akin. Senyora? Oh? Pwede po bang medyo gabihin ako sa pag-uwi ngayon? Biglang kumabog ang aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit. Simpleng sinabi lang ng driver na magliligpit pa siya, pero bakit ganito ang epekto sa akin? Kakaibang pakiramdam. Kinakabahan pero mainit. Natatakot pero may inaabangan. Isang uri ng panginginig na ngayon ko lang naramdaman sa loob ng 12 taon kong pamumuhay. Sige, okay lang. Nanginginig ang aking boses. Tumango lang si Mateo at pumunta sa direksyon ng kusina. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang likod, naisip ko, ano ito? Bakit palagi ko siyang inisip? Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakatitih lang ako sa kisame. Hindi ako dalawin ng antok. Kapag ipinipikit ko ang aking mamata, ang mukha ni Mateo ang nakikita ko. Ang kamay niyang nagabot ng tissue, ang tahimik niyang pagupo sa tabi ko, at ang huling sinabi niya bago tumalikod. Pwede po bang medyo gabihin ako sa pag-uwi ngayon? Isang simpleng salita, pero bakit paulit-ulit itong tumatakbo sa aking isipan? Tumayo ako at yuminom ng tubig. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ko ang buwan. Isang bilog na kabilugan ng buwan ang nagbibigay liwanag sa hardin. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, kailan kaya kami huling nakasamang tumingin sa buwan? Hindi ko na matandaan. Palagi kaming abala at nakakasalubong na lang. Bumalik ako sa kama, pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi mapigil ang pag-isip ko kay Mateo. Ang 15 taon ay nagsimulang mag-flashback sa aking isipan.
Naalala ko ang araw na una siyang dumating sa bahay na ito, 15 taon na ang nakalipas. Ako noon ay 47. Nasa kolehiyo na ang mga anak ko at nagsisimula ng humina ang kalusugan ng aking biyenan. Isang gabi, sinabi nga asawa ko, si Ricardo, habang naghahapunan kami, "Mahal, may bago tayong driver. Dati kong kasamahan sa militar. Mapakakatiwalaan siya. Kaya maging comfortable ka sa kanya." Noon ko unang nakita si Mateo. 39 na taong gulang. Mas bata pa noon, pero ang kanyang nga mata ay matatak na, maikli ang buhok, tuwid ang tindik halatang galing sa militar. Narinig kong naging official siya sa Special Forces. Hindi ko na tinanong kung bakit siya umalis at naging driver. Hindi ko naman iyon dapat pakialaman. Ikinagagalak ko po kayong makilala, senyora. Yumuko siya. Tumango lang ako. Sa isip ko, driver lang siya. Walang dahilan para bigyan siya nga espesyal na atensyon. At lumipas ang 15 taon. Naalala ko rin ang nangyari 10 taon na ang nakalipas. No araw na iyon, pinagalitan ako ng husto ng aking biyenan. Hindi daw tama ang timplang pagkain, wala daw sa sarili ang manugang. Pinahiya niya ako sa harap nga kamag-anak. Wala akong masabi kundi yumuko na lang. Gaya ang ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Pagkatapos ng pagtitipon, sumakay ako sa kotse. Si Mateo ang nakmamaneo. Habang umaandar ang sasakyan, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Ayokong umiyak sa harap ng driver. Pero huminto ang sasakyan sa isang di inaasahang lugar. "Senyora, sandali lang po." Bumaba si Mateo. Habang nagtataka ako, pumasok siya sa isang panaderya at lumabas na may dalang isang supot. Paborito kong panaderya iyon. Paminsan-minsan, nagpapabili ako doon. Para po habang nasa biyahe. Iyon lang. Walang paliwanag, walang aliw. Inabot lang niya ang supot at bumalik sa pagmamaneho. Tulala kong tinanggap ang supot. Mainit pa. Ang amoy ngang bagong lutong tinapay ay kumalat sa loob ng kotse. At doon na bumuhos ang aking luha. Ang luhang matagal ko nang pinipigilan. Kahit na nakikita niya ako sa rearview mirror, walang sinabi si Mateo. Tahimik lang siyang nagmaneho. Para bang wala siyang nakikita. Nagpapasalamat ako sa kanyang pag-unawa. Para bang sinasabi niya na okay lang umiyak, okay lang mahirapan. Naalala ko rin ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Nung araw na unang inatake sa puso ang asawa ko. Nang makatanggap ako ngang tawag mula sa opisina, dali-dali akong pumunta sa ospital. Si Mateo ang nakmaneho. Mas mabilis kaysa karaniwan, pero ligtas. Naalala ko ang mahigpit niyang pakakahawak sa manibula. Pagdating sa ospital, mapagsusuri, paliwanag ng doktor isang nakakapagod na araw. Gabi na nang mapaupo ako sa isang upuan sa pasilyo. Nanghihina ang aking mga binti. Tumawag ako sa mga anak ko, pero hindi sila makakarating agad. Mag-isa lang ako. Mga 3:00 ng madaling araw. Nang itas ko ang aking ulo, may nakita akong nakaupo sa dulo ng pasilyo. Si Mateo pala, magdamag siyang nandun. Hindi ko naman sinabing manatili siya, pero nandun lang siya. Nakatinginan kami. Bahagya siyang yumuko. Iyon lang. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang pakiramdam na may nagbabantay sa iyo. Noon ko lang nalaman kung gaano kalaking ali iyon. 3 taon na ang nakalipas, noong libing ng asawa ko. Abala ako sa pagtanggap ng nga nakikiramay, sa pakikipag-usap, at sa pag-ayos ng burol. Ilang araw akong hindi nakatulog at nakakain ng mayos. Nang matapos ang lahat at nililigpit na ang lugar, bigla akong nanghina. Muntik na akong matumba nang may sumalo sa aking braso. Si Mateo pala. "Senyora, nandito lang po ako." Ang masalitang iyon ay tumatak sa aking puso. Nandito lang po ako. Isang simpleng salita, pero bakit napakalakas ng dating nito? Nang pumanaw ang asawa ko at gumuho ang aking mundo,
Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas para huminga. Habang nakahiga sa kama, naisip ko, 15 taon na pala. 15 taon na siyang palaging nandiyan. Hindi ko lang napapansin, pero palagi niya akong binabantayan. Nung huminto siya sa panaderya, nung nagpuyat siya sa ospital, at nung sinalo niya ako sa burol tahimik, palaging nandiyan. Bakit ngayon ko lang siya nakikita? Nagumagana. Halos hindi ako nakatulog. Tumingin ako sa salamin at nakita kong magang-maga ang aking nga mata. Pagkatapos magilamos at magayos, bumaba ako. May naamoy akong nagluluto sa kusina. Kakaiba. Mag-isa lang ako sa bahay, sino ang nagluluto. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina at nakita ko si Mateo. Nakasuot na kapron at naglulutong itlog. Senyora, gising na po pala kayo, sabi niya nang lumingon. Natural ang kanyang ekspresyon. Para bang araw-araw niya itong ginagawa. Sa mesa, mayroon ng kanin, sabaw, at ilang ulam. Ano ito? Bakit ka nandito? Kagabi po, ginabi na ako sa pagliligpit kaya dito na po ako natulog. Pasensya na po, dapat nakpaalam ako. Hindi iyon. Nabigla lang ako. Nagulat ako. Hindi karaniwan na ipinagluluto nga almusang driver ang kanyang amo. Pero hindi ko ito kinainisan. Sa halip, naramdaman ko ang init. Kailan kaya huling may nahanda ngang pakain para sa akin? Umupo po kayo. Kumain po muna tayo. Inusok ni Mateo ang upuan para sa akin. Nahihiya akong umupo. Umupo siya sa tapat ko. Ito ang unang pagkakataon na kumain kaming makaharap. Sumubo ako ang kanin. Masarap. Walang espesyal, pero masarap. Dahil kaya may nagluto nito para sa akin? Nakatulog po ba kayo ng maayos? Tanong ni Mateo. Umiling ako. Hindi ako nakatulog. Marami akong iniisip. Ano po ang ginisip niyo? Kung ano-ano lang. Iniba ko ang usapan. Hindi ko masabi na siya ang iniisip ko. Sa halip, tiningnan ko siya. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa kanyang mukha. May mga kulubot, ngunit malinis ang kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay matatag pa rin. Bigla akong naging mausisa. Anong klaseng tao siya? Bakit hindi siya nag-asawa? Bakit siya umalis sa militar at naging driver? Mga bagay na hindi ko kailanman tinanong sa loob ng 15 taon, ngayon gusto kong malaman. Mateo. Po, senyora? Hindi. Huwag mo na akong tawaging senyora. Ibinaba ko ang aking kutsara. Kumakabok ang aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Prokusa na lang lumabas sa aking bibig. Pwede bang Elena na lang ang itawag mo sa akin? Nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang sandaling katahimikan. Nagsisi ako sa biglaan kong sinabi. Ngunit dahan-dahang tumango si Mateo. Opo, pwede po. Kung gayon, tatawagin na rin kitang Mateo. Hindi na Kuya Mateo. Mas matagal siyang natahimik ngayon. Nakita kong nag-alinlangan ang kanyang nga mata. May kung anong komplikadong emosyon ang dumaan sa kanya. Ngunit sa huli, tumango siya. Sige po, Elena. Ang tatlong salitang iyon ay kakaibang nakpakilig sa akin. Sa loob ng 62 taon, hindi mabilang kung ilang beses akong tinawag sa pangalan ko, pero nang marinig ko ito mula sa kanya, para bang ngayon ko lang ito narinig. Para akong binigyan ng bagong pangalan. Pagkatapos kumain, sinabi ni Mateo na siya na ang maghuhugas ng pinggan. Umupo ako sa sala at pinakmasdan ang kanyang likod. Malapat na balikat, matatak na likod. Dahil siguro sa pagiging sundalo, tuwid ang kanyang tindi. Mukha siyang mas bata sa kanyang edad na 54. Kumabog ang aking dibdib. Sa edad kong ito, makaramdam ngang ganito? Nagulat ako sa sarili ko. Ngunit hindi ko ito may kakaila. Palagi ko siyang iniisip. At lalo itong lumalala. Pagkatapos mahugas, bumalik si Mateo sa sala. May dala siyang bag. Mukhang palis na siya. Mauna na po ako, Elena.
Tinawag na naman niya ako sa pangalan ko. Kumabog na naman ang aking dibdib. Binuksan ko ang aking bibig. Hindi ko alam kung ano ang lalabas. Mateo? Po? Gusto mo bang maghapunan dito mamaya? Ako ang magluluto. Muling nanlaki ang kanyang mamata. Nakita kong bahagyang nanginginig ang hawak niyang bag. Ilang sandaling katahimikan. Namula ang aking mukha sa aking sinabi. Sige po. Sagot niya. Mas mababa ang kanyang boses kaysa dati. Naramdaman kong nagbago ang kanyang tingin. Paano ko ba ito ipaliliwanag? Hindi na iyon tingin ng isang driver sa kanyang senyora. Iyon ay tingin ng isang lalaki sa isang babae. Parang sasabok ang aking dibdib. Nang makaalis si Mateo. Matagal akong nanatili sa aking kinatatayuan. Ano ito? Ano ang ginagawa ko? Kahit na nalilito ang aking isipan, alam ng puso ko ang sagot. Inabangan ko ang hapunan mamaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, buong hapon akong nasa kusina. Dahil sinabi kong ako ang magluluto, hindi ko ito pwedeng basta-bastahin. Binuksan ko ang ref, tiningnan ang masangkap, nagpasya sa menu, at nagsimulang magluto. Nanginginig ang aking nga kamay. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o sa kilig. Siguro pareho. Nagluto ako ng kaldereta. Matagal itong lutuin, pero gusto kong pagbuhusan ng effort. Naghanda rin ako ng ilang side dish at nagsaing ng bago. Inayos ko ang mesa. Nag-isip ako kung maglalagay ba akong kandila, pero hindi ko na itinuloy. Baka masyadong halata. Alas 6 ng gabi, tumunok ang doorbell. Halos lumabas ang puso ko. Tumingin ako sa salamin bago pumunta sa pinto. Nang buksan ko ang pinto, nandun si Mateo. Iba ang kanyang suot. Hindi ang uniformeng driver, kundi isang malinis na shirt at pantalon. May dala siyang isang boteng alak. Nahiya po akong dumating na walang dala. Inabot niya ang alak. Kinuha ko ito. Muntik nang makdikit ang aming makamay, pero hindi nangyari. Ngunit ang tensyon sa sandaling iyon ay kumalat sa buong katawan ko. Tuloy ka. Habang ginagabayan ko siya sa sala, naisip ko, ano ba itong ginagawa ko? Nag-imbitang driver para sa hapunan? Ano na lang ang sasabihin ng ngataw? Ngunit ang maisiping iyon ay agad na nawala. Dahil masaya ako sa sandaling ito. Makaharap kaming umupo sa mesa. Isang awkward na katahimikan. Ang tsaldereta ay umusok pa. Binuksan ni Mateo ang alak. Ang tunog ng pagbuhos ng pulang likido sa baso ay napakalakas sa aking pandinig. Kain na po tayo, sabi ni Mateo habang kumukuha ng kutsara tinidor. Sumunod ako. Sumubo ako ng kanin, pero hirap itong lumunok. Bakit ba ako kinakabahan? 15 taon ko na siyang nakikita, pero ngayon para siyang ibang tao. Masarap po. Sabi ni Mateo pagkatapos kumain ng isang piraso ng karne. Bigla akong natuwa. Isang simpleng papuri, pero namula ang aking mukha. Kumain ka pa. Matagal na akong hindi nakapagluto nito, hindi ko alam kung anong lasa. Hindi po. Masarap talaga. Nakangiti ang kanyang nga mata. Hindi ko napigilang ngumiti rin. Medyo gumaan ang pakiramdam. Uminom akong alak. Ang init na dumaloy sa aking lalamunan ay nagpatanggal ng aking kaba. Habang kumakain, nag-usap kami tungkol sa kung ano-anong bagay, tungkol sa panahon, sa mga halaman nga simplang bagay. Ngunit habang tumatagal ang aming usapan, nawala ang awkwardness at napalitan ng kaginhawaan. Kakaiba, hindi pa kami nag-usapin ng ganito katagaw, pero para kami matagaw ng gimagaybigan. Nang halos maubos na ang galak, bigla akong nagkaroon tanong. Mateo, hindi ka ba nalulungkot? Pagkatapos kong itanong, nagsisi ako. Masyadong biglaan. Ngunit nasabi ko na. Nakita kong bahagyang sumeryoso ang mukha ni Mateo. Ilang sandaling katahimikan. Nalulungkot po. Sagot niya. Mababa ang kanyang boses. Palagi po akong nalulungkot. Ang salitang palagi ay tumagos sa aking puso.
Nalulungkot din pala ang taong ito. Isang katotohanang hindi ko alam sa loob ng 15 taon. Uminom ulit ako ng alak. Kailangan ko ang lakas ng loob. Ako rin, lumabas sa aking bibig. Nang masimulan ko, hindi ko na napigilan. Hindi ako kailanman naramdam na minahal ako ng todo. Nanlaki ang mata ni Mateo. Ngunit nagpatuloy ako. Ang salitang hindi ko nasabi kaninuman sa lume 40 taon ay bumuhos. Mabuting tao ang asawa ko. Hindi siya masama. Pero hindi niya ako kailanman tiningnan bilang isang babae. Palagi siyang abala. At pag-uwi, pagod na daw siya at matutulog na. Ang pagsasama namin ay parang obligasyon lang. Hindi ako kailanman kinilig o kinabahan. Nang hinganak ang aking boses. Ngunit hindi ako huminto. Ang biyenan ko, tiningnan lang ako bilang manugang. Ang mga anak ko, bilang ina. Sa loob ng 40 taon, isa lang akong role. Role ng manugang, role ng asawa, role ng ina. Hindi ako kailanman naging si Elena lang. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Pinigilan ko. Pero, 62 na ako. Para kanino ba ako nabuhay? Ano na lang ang natitira sa akin? Isang bahay na walang laman at kalungkutan. Tumulo ang luha sa aking pisngi. Nakakahiya. Umiyak na naman ako sa harap niya. Kahapon. At ngayon ulit. Nakakainis. Naisip ko. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Alis na ba siya? Naisip ko. Siyempre. Sino ba ang gustong makinig sa ganitong kwento? Nagsimula akong sisihin ang sarili ko. Ngunit hindi umalis si Mateo. Sa halip, lumapit siya at umupo sa tabi ko. Elena, narinig ko ang kanyang boses malapit sa akin. Hindi ko mayangat ang aking ulo, siguradong magulo ang aking muha. Ngunit ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa aking kamay. Si Elena po ay isang napakagandang babae. Halos huminto ang paktibok na aking puso. Inangat ko ang aking ulo. Malapit ang kanyang mukha. Seryoso ang kanyang tingin. Hindi biro o simpleng aliw. 15 taon ko po kayong pinagmasdan, senyora. Ang titulong, senyora, ay kakaiba ang dating. Nagpatuloy siya. Mula pa noong una akong dumating, nakita ko na si Elena. Si Elena na nakangiti kahit pinapagalitan ng biyenan. Si Elena na hindi nagsasabing pagod siya kahit nag-alaga sa asawa. Si Elena na nag-aalala pa sa iba kahit siya na ang nanghina sa burol. Hinikpitan niya ang pagkakahawak sa aking kamay. Sinabi niyo pong hindi kayo kailanman naging sarili niyo lang. Pero para sa akin, palagi kayong si Elena. Hindi senyora, hindi asawang kung sino, hindi inang kung sino. Si Elena lang. Lalo akong napayak. Ngunit hindi ito luhang kalungkutan. Paano ko ba ito sasabihin? Para bang ngayon ko lang narinig ang mga salitang gusto kong marinig sa loob ng 40 taon. Ang malaman na may isang taong nakakakita sa akin bilang ako. Hindi ko alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam. Driver lang po ako. Alam kong hindi ko dapat sinasabi ito, nangingini ang boses ni Mateo. Pero ngayon, hindi ko na po mapigilan. Nang marinig kong sinabi niyo iyon tungkol sa sarili niyo, hindi ko po kayang manahimik lang. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Mainit, matatag at mainit na kamay. Mahanda po kayo, Elena. Ako po, na 15 taon kayong pinakmasdan, ang naksasabi nito. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Magaspang at malaki. Ngunit ang paraan ng paghawak niya sa aking kamay ay maingat at malambing. Ang kamay na ito pala ang nagbantay sa akin sa loob ng 15 taon. Ang nagbili ng tinapay, ang nagpuyat sa ospital, ang sumalo sa akin sa burol. Inangat ko ang aking ulo. Malapit ang kanyang mukha. Nag-alinlangan ang kanyang mamata. Nanginginig din pala ang taong ito. Ang katotohanang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas ng loob. Mateo, nanginginig ang aking boses. Nakikita na rin kita.
ngayon lang. Lalong nanlaki ang kanyang mata. Habang hawak ang kanyang kamay, nagpatuloy ako. 15 taon kong hindi alam na ganito pala kainit ang puso ng taong ito. Na ganito pala niya ako tinitingnan. Bakit ngayon ko lang nakikita? Katahimikan. Ngunit hindi ito awkward. Naririnig namin ang pahinga nga, isa't isa. Pati na rin ang tibok nga aming mga puso. Dahan-dahang iniunat ni Mateo ang kanyang kamay. Pinunasan niya ang luha sa aking pisngi. Ang kanyang haplos ay napakainit kaya lalo akong napayak. Huwag na po kayong umiyak, Elena. Sinusubukan ko, pero hindi ko mapigilan. Kung gayon, umiyak po kayo. Nandito lang ako sa tabi niyo. Sa mga salitang iyon, hindi ko na napigilan at niyakap ko siya. Ako ang unang yumakap. Biglaan. Ngunit hindi ako nagsisi. Ang kanyang yakap ay mainit. Naramdaman ko ang kanyang matatak na dibdib. Sa edad na 54, hindi ka panipaniwalang matipuno pa rin siya. Toto nga palang galing siya sa Special Forces. Dahan-dahang pumulupot ang kanyang nga braso sa aking likod. Maingat, ngunit mahigpit. Para bang pinoprotektahan niya ako. Matagal kaming makayakap. Hindi ko alam kung gaano katagal. Kahit tumigil na ang aking pag-iyak, hindi ako humiwalay sa kanyang yakap. Ayokong humiwalay. Gusto ko ang init na ito. Isang uringang init na hindi ko naramdaman sa loob ng 40 taon. Dahan-dahan niyang sinubukang humiwalay. Elena, huwag kang umalis. Lumabas sa aking bibig ang masalitang iyon. Mas matindi ang dating kaysa sa inaasahan ko. Nagulat ako sa sarili ko. Huminto si Mateo. Elena, huwag kang umalis ngayong gabi. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan siya. Nag-aalinlangan ang kanyang nga mata. Nakita kong nagtatalo ang kanyang isip. Ang linya sa pagitan ng pagiging driver at pagiging lalaki. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mahigpit. 15 taon akong mag-isa. Ngayong gabi, ayokong mag-isa. Iyon ang tunay kong nararamdaman. Nalulungkot ako. Masyadong matagal na akong mag-isa. Kailangan ko ang init ng taong ito. Kailangan ko ang kanyang katawan. Matagal na hindi nagsalita si Mateo. Nakita kong komplikado ang takbo ng kanyang isipan. Ngunit sa huli, tumango siya. Sige po, Elena. At niyakap niya ako ulit, mas mahigpit ngayon. Isinupsop ko ang aking muha sa kanyang dibdib. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis. Nanginginig din pala ang taong ito. Ang katotohanang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Lumalalim na ang gabi. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana. Ang sala ay naligo sa kulay pilak na liwanag. Sa liwanag na iyon, matagal kaming makayakap. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Sapat na ang init at hiningang gisa't isa. Ano ito? Pag-ibig ba ito? Sa loob ng 12 taon, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong emosyon. Kinakabahan pero mainit. Nakakatakot pero kinikili. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero sa sandaling ito, masaya ako. Noong gabing iyon, nalaman ko ang init ng kanyang katawan. Matagal kaming makayakap bago ako unang humiwalay. Tiningnan ko ang mamata ni Mateo. Sa liwanag ng buwan, ang kanyang muka ay napakalinaw. Ang mukha na 15 taon ko nang nakikita, pero ngayon ay iba ang dating. Mukhang isang lalaki. Sa unang pagkakataon. Mateo, nanginginig ang aking boses. Umakyat na tayo. Nanlaki ang kanyang mamata. Mukhang naintindihan niya ang ibig kong sabihin. Ilang sandaling katahimikan. Gumagalaw ang kanyang malabi. Elena, driver niyo po ako. Alam ko, hindi po ito tama. Hindi po natin dapat ginagawa ito. Isang boses na nanginginig ngunit matatag, may bahid ng pagnanasa. Hindi ako umatras. Mateo, tingin mo pa rin ba sa akin ay ang senyora na pinagsisilbihan mo? Nag-alinlangan ang kanyang nga mata. Nakita kong nanginginig ang kanyang nga kamay.
Hinawakan ko ang kanyang kamay. Mahigpit. 15 taon, Mateo. Sabi mo, 15 taon mo na akong pinakmamasdang. Tingin ba iyon ang isang driver lang? Hindi siya makasagot. Ngunit hindi ko na kailangan ng sagot. Ang kanyang mga mata na ang nagsabi ng lahat. Sa mga matang iyon, nakita ko ang damdaming tinago niya sa loob ng 15 taon. Ang pusyong isang lalaki. Hindi po. Mahina niyang sagot. Matagal na pong hindi. Sa pag-amin na iyon, kumabog ang aking dibdib. Hinila ko ang kanyang kamay. Dumaan kami sa sala at huminto sa harap ng hagdanan. Ang hagdanan papunta sa ikalawang palapag ay tila napakahaba. Elena, sigurado po ba kayo? Muling tanong ni Mateo. Nanginginig ang kanyang boses. Tumango ako. Oo, hindi lang sigurado. Umakyat akong isang baitang. Gusto kita, Mateo. Nang sabihin ko iyon, parang sasabog ang aking puso. Sa lupeng 62 taon, hindi ako kailanman nagsabi ang ganito. Ngunit hindi ako nagsisi. Ito ang tunay kong nararamdaman. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Para siyang nagpapasya. At nang imulat niya ang mga ito, iba na ang kanyang tingin. Tingin ng isang lalaki. Dahan-dahan kaming umakyat sa hagdan. Makahawak kamay, baitang-baitang. Halos lumabas ang puso ko sa sobrang kaba. Natatakot ako. Ngunit mas malaki ang kilik. Sa edad kong ito, makaramdam ngang ganito. Hindi ako makapaniwala. Huminto kami sa harap ng aking silid. Inilagay ko ang aking kamay sa doorknob. Nanginginig. Lumingon ako at nakita ko si Mateo. Nakatayo, nakatingin sa akin. Naghihintay. Naghihintay sa aking desisyon. Binuksan ko ang pinto. Nakita ko ang madilim na silid. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana at nagbigay ng kaunting liwanag. Pumasok ako. Sumunod si Mateo. Narinig ko ang paksara ng pinto. Katahimikan. Tanging ang aming pahinga ang naririnig. Sa dilim, nakita ko ang kanyang anyo. Malapat na balikat, matatak na katawan. Lalong bumilis ang tibok ng aking puso. Elena, mahina niyang tawag. Iba ang kanyang boses. Mababa at malalim. Boses ng isang lalaki. Oh? Hindi po ba kayo magsisisi? Hindi. Habang sinasabi iyon, lumapit ako sa kanya. Isang distansya kung saan nararamdaman ko na ang init ng kanyang katawan. Halos marinig ko na ang tibok ng kanyang puso. 40 taon akong nabuhay sa pagsisisi. Hindi nasasabi ang gustong sabihin, hindi nagagawa ang gustong gawin. Palaging iniisip ang sasabihin ng iba. Dumampi ang aking kamay sa kanyang dibdib. Ngayon, ayoko nang magsisi. Naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso sa aking palat. Mabilis. Nanginginig din pala ang taong ito. Ang katotohanan iyon ay lalong nagpalakas ng aking loob. Gumagalaw ang kamay ni Mateo. Maingat niyang hinawakan ang aking mga balikat. Nanginginig. Ngunit matatan na kamay. Elena. Hinawakan niya ang aking mukha gamit ang dalawang kamay. Dumampi ang kanyang mainit na palat sa aking pisngi. Halos huminto ang aking puso. Maganda po kayo. Totoo po. Sa mga salitang iyon, muntik na akong mapayak. 40 taon kong gustong marinig iyon. Mga salitang hindi ko narinig mula sa aking asawa. Hindi ko alam kung ano ang itsura ko sa kanyang nga mata, pero ang kanyang tingin ay totoo. 62 na ako. Alam ko po. Pero sa mata ko, pareho pa rin kayo nganda tulad ng dati, 15 taon na ang nakalipas. Lumapit ang kanyang muha. Halos maramdaman ko na ang kanyang hininga. Parang sasabog ang aking puso. Ipinikit ko ang aking mga mata. At dumampi ang kanyang labi sa aking labi. Noong una, maingat. Para bang isang bagay na babasagin. Ngunit agad itong lumalim. Isang uri ngang halik na hindi ko naramdaman sa loob ng 40 taon. Ang halik ng asawa ko ay palaging formal. Ngunit ito ay iba. Mainit. Mapusyok. Hindi ako makahinga.
Pumulupot ang kanyang kamay sa aking baywang. Hinila ako ngang kanyang matatak na braso. Nang magdikit ang aming nga katawan, kumalat ang init ng kanyang katawan sa akin. Mainit. Napakainit. Mateo. Sa pagitan ng ngahalik, tinawag ko ang kanyang pangalan. Bilang sagot, lalo niya akong niyakap ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang diyejo. Mati puno. Sa edad na 54, hindi ka panipaniwalang matatag. Toto nga palang galing siya sa Special Forces. Umatras kami papunta sa kama. Dumampi ang aking nga paa sa kama. Huminto si Mateo sandali. Tiningnan niya ako sa mata at nagtanong, "Okay lang po ba kayo?" "Oh." Tumango ako. Nang makumpirma ang aking sagot, dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Maingat. Para bang isang mahalagang bagay. Ang liwanag buwan ay tumatama sa kanyang mukha. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Hindi na siya ang driver na 15 taon akong pinagsilbihan. Ang nasa harap ko ngayon ay isang lalaki. Isang lalaking nakahanggat sa akin. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang nga kamay. Maingat, ngunit sigurado. Hinawakan ko rin ang kanyang damit. Nanginginig ang aking nga kamay. Pero hindi ako huminto. Isang sandaling matagal kong hinintay. Hindi, isang sandaling hindi ko alam na hinihintay ko pala. Ngunit ngayon, alam kong ito ang gusto ko sa buong buhay ko. Naramdaman namin ang isa't isa. Isang pakiramdam na hindi ko nalaman sa loob ng 40 taon. Ang pagsasama namin ng asawa ko ay parang obligasyon lang. Ginagawa dahil kailangan, walang nararamdaman. Ngunit ito ay iba, tumutugon ang buong katawan ko, para bang nabubuhay ang bawat selula. Hindi nagmadali si Mateo. Dahan-dahan, maingat, ngunit hindi humihinto. Sa bawat haplos niya, nanginginig ako. May ganito pala. Sa loob ng 42 taon, ngayon ko lang nalaman. Elena. Mahina niyang tawag. Okay lang po ba? Oo, ituloy mo. Nanginginig ang aking boses. Ngunit ayokong huminto. Gusto ko pang maramdaman. Gusto ko pang mas mapalapit. Naging isa kami. Sa sandaling iyon, parang huminto ang aking pahinga. Isang pakiramdam na hindi ko naramdaman sa loob ng 40 taon. Ibang-iba sa asawa ko. Ito ba ang tunay na pag-ibig? Ganito ba dapat ito? Nawala ako sa sarili. Nagulat ako sa tibay ni Mateo. Walang katapusan. Sa edad na 54, hindi ka panipaniwala. Dahil kaya sa pagiging Special Forces, o sadyang ganito lang siya. Kamangha-mangha. Sa halip na 54, para siyang 30. Mateo, ang galing mo, hindi ko napigilang sabihin. Ngumiti siya. Kahit sa dilim, nakita ko ang kanyang ngiti. Dahil pumaganda si Elena. Sa masalitang iyon, namula ang aking mukha. Nahihiya pero masaya. Hindi ko alam na ganito, pala kasarap pakinggan ang salitang maganda. Magdamag kaming makasama. Hindi ko namalayan ang oras. Hindi natapos sa isa. 2. 3. Hindi napapagod si Mateo. Ako rin. Kakaiba. Hindi napagod. Sa halip, lalo ko pa siyang ginusto. Sa edad kong gito, may ganito palang pakiramdam. Nagulat ako sa sarili ko. Nagsimula ng magliwanag sa labas. Pumasok ang liwanag ng umaga sa silid. Nakayakap ako sa kanya. Basang-basang ang pawis, pero ayokong humiwalay. Gusto ko ang init na ito. Mateo. Po, Elena. Salamat, para saan po? Dahil pinadama mo sa akin ito. Lalo niya akong niyakap ng mahigpit. Isang sagot na walang salita. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso sa aking tainga. Mabilis. Nanginginig pa rin pala siya. Tulad ko. Ako po ang dapat magpasalamat, sabi ni Mateo. Parang 15 taon po akong naghintay. 15 taon. Ang habangang panahong iyon. Kung siya ay naghintay ngang 15 taon, ako naman ay 40 taon. Ang pag-ibig na hindi ko nalaman sa loob ngang 40 taon, ngayon ko lang nalaman.
Ano na ang mangyayari sa atin? Tanong ko. Sa totoo lang, natatakot ako. Paano na bukas? Ano na lang ang sasabihin ng nga tao? Ano ang magiging reaksyon ni Marco? Hindi ko po alam. Tapat na sagot ni Mateo. Pero hindi po ako nagsisisi. Ako rin. Nang sabihin ko iyon, gumaan ang aking pakiramdam. Oh, hindi ako nagsisisi. Ano man ang mangyari, hindi ko pagsisisihan ang gabing ito. 40 taon akong nabuhay sa pagsisisi, ngayon gusto kong mabuhay ng walang pagsisisi. Lalong lumiwanag sa labas, nakayakap sa kanya, ipinikit ko ang aking mga mata. Pagod, pero masaya. Ang buong katawan ko ay nanghihina, ngunit ang aking puso ay puno. Nung gabing iyon, sa loob ng 62 taon, sa unang pagkakataon, naging isang babae ako. Hindi manugang, hindi asawa, hindi ina. Si Elena lang. Isang babaeng minamahal ng isang lalaki. Hindi ko alam na ganito pala kasarap sa pakiramdam. Nang tuluyan ng magliwanag, sa unang pagkakataon, naisip kong inaabangan ko ang bukas. Pagmulat kong nga mata, wala na siya sa tabi ko. Sandali kong naisip, panaginip lang ba? Ang lahat ng nangyari kagabi, panaginip lang ba? Ngunit ang katawan ko ang nagsasabi ng totoo. Nanghihina ang buong katawan ko, at sa kumot, naamoy ko ang kanyang bango. Hindi ito panaginip. Tumayo ako mula sa kama at nagsuot ng roba. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Anong oras na kaya? Tiningnan ko ang orasan at nakitang lampas ng 9:00. Kailan kaya ako huling gumising ng ganito katagal? May naamoy akong nagluluto sa kusina. Pagbaba ko, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang tunog ng pagpiprito sa kawali. Pagpunta ko sa kusina, nakita ko si Mateo. Nakaswatan ni Gia pronat nagpipritoan ni Gia itlog. Gising na po pala kayo. Lumingon siya at ngumiti. Isang ngiting iba sa karaniwan. Ngiting isang taong kasama mo magdamag. Namula ang aking mukha. O, kailan ka pa nagising? Nga 1 oras na po. Ang sarap po kasing tulog niyo, ayaw ko kayong gisingin. Ang sarap ng tulog? Baka naman humihilik ako. Nahiya ako. Pero masaya. Sa mesa, mayroon ng kanin, sabaw, at ilang ulam. Parehong eksena tulad kahapon ng umaga. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam. Umupo po kayo, sabay na tayong kumain. Inusok ni Mateo ang upuan. Habang umupo, tiningnan ko siya. Sa sikat ng araw, ang kanyang mukha ay lalong gumwapo. Naalala ko ang nangyari kagabi. Ang kanyang haplos, ang kanyang init, ang kanyang hininga. Sa pag-isip pa lang, namumula na ang aking muha. Habang kumakain, palihim ko siyang tinitingnan. Ang taong ito, kasama ko magdamig. Ang taong 15 taon kong kilala bilang driver lang. Kakaiba, hindi ko pa rin lubos maisip. Parang panaginip. Ngunit kasabay nito, napaka-natural din. Para bang ito ang dapat. Bakit po kayo nakatingin? Napansin ni Mateo. Nagulat ako at yumiling. Wala, iniisip ko lang kung totoo ba ito. Totoo po ito. Hinawakan niya ang aking kamay. Mainit. Hindi po ito panaginip, Elena. Sa mga salitang iyon, kumabog ang aking dibdib. Habang kumakain, hindi niya binitawan ang aking kamay. Isang kamay sa kutsara, isang kamay sa akin. Awkward, pero hindi ko kinainisan. Sa halip, gusto ko. Pagkatapos kumain, sinabi ni Mateo na siya na ang maghuhugas ng pinggan. Upo sana ako sa sala, pero nagbago ang isip ko, hindi ako mapakali. Palaging lumalapit ang katawan ko sa kanya. Pumunta ako sa kusina. Nakatayo si Mateo sa harap ng lababo. Nakita ko ang kanyang malapat na likod. Naalala ko ang pagyakap ko sa likod na iyon kagabi. Matatak, mainit, hindi ko napigilang lumapit. Niyakap ko siya mula sa likod. Elena? Nagulat na tanong ni Mateo.
Ngunit hindi ako sumagot at isinupsop ko ang aking mukha sa kanyang likod. Sa ibabaw ng damit, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, mainit. Ano po ito? Gusto lang kitang yakapin. Tapat kong sinabi. Pagkatapos ng gabing iyon, parang may nagbago. Nasasabi ko na ang gusto kong sabihin. Ang nga bagay na tinago at pinigilan ko sa loob ng 40 taon ay natural na lumalabas. Nahuhugas pa po ako, natatawang sabi ni Mateo. Alam ko, pero gusto pa rin kitang yakapin. Ibinaba niya ang hawak niyang plato. Pinatay niya ang gripo at humarap. Basang makamay, pero hindi mahalaga. Pumulupot ang kanyang mabraso sa aking baywang. Kagabi po, di ba? Mahina niyang sabi. Sa tono nga niyang pananalita, kumabog ang aking dibdib. Kahit na. Gusto ko ulit. Lumabas sa aking bibig ang mga salitang iyon. Nagulat ako sa sarili ko, na kaya kong maging ganito katapat. 40 taon, hindi ko ito nasabi sa asawa ko. Ngunit sa harap ng taong ito, natural lang. Nagbago ang tingin ni Mateo. Ang tingin na nakita ko kagabi. Tingin ni siyang lalaki. Isang lalaking nakahanggat sa akin. Binuhat niya ako at inilagay sa kitchen counter. Nakpantay ang aming nga mata. Elena? Oh, talaga po bang gusto niyo ulit? Oh, pagkasabi ko niyon, dumampi ang kanyang labi sa aking labi. Umaga pa lang. Sa kusina. Sa sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Hindi ko ito kailanman naisip. 40 taon akong kasal sa asawa ko, pero hindi kami kailanman nahalikan sa kusina. Ngunit ngayon, natural lang. Hindi, higit pa sa natural, gusto ko. Gumagalaw ang kanyang mga kamay. Hindi nakmamadali, ngunit sigurado. Tulad kagabi. Sa bawat haplos niya, nanginginig ako. Umaga pa lang, sa kusina. Ang nga isiping iyon ay dumaan sa aking isip, ngunit agad ding nawala. Hindi mahalaga iyon. Ulit na naman. Pagkatapos kagabi, ulit na naman. Umaga pa lang, ulit na naman. Sa edad kong ito, ginagawa ko ito, hindi ako makapaniwala. Ngunit hindi ko mapigilan. Ang kanyang haplos ay napakasarap, ang kanyang init ay napakainit, at ang sandaling ito kasama siya ay napakasaya. Si Mateo ay kamangha-mangha pa rin. Kahit na magdamag kaming makasama, wala siyang bakas ng pagod. Sa halip, mas mapusok pa yata. Ang kanyang tibay ay talagang kamangha-mangha. Walang katapusan. Sa edad na 54, hindi ka panipaniwala. Toto nga palang galing siya, sa Special Forces. Mateo, ang galing mo talaga? Hindi ko napigilang sabihin. Ngumiti siya. Dahil po maganda si Elena. Ulit na naman ang nga salitang iyon. Maganda. Sa tuwing naririnig ko, kumakabog ang aking dibdib. 62. Na ako. Pero maganda pa rin. Hindi ka panipaniwala, pero ang kanyang tingin ay toto. Matagal bago ako matauhan. Nakaupo sa kitchen counter, hinihingal. Pinunasan ni Mateo ang pawis sa aking noo. Isang malambing na haplos. Elena, okay ka lang po ba? Oh, sobrang sarap. Tapat kong sinabi. Ngumiti siya ulit. Gusto ko ang ngiti na iyon. 15 taon ko na siyang nakikita. Pero ngayon ko lang siya nakitang ngumiti ng ganito. Isang ngiting masaya. Lumipas ang ilang araw. Nanatili si Mateo sa bahay. Natural lang. Mayroon siyang sariling tirahan. Pero hindi na siya bumalik doon. Hindi ko rin siya pinapaalis. Parang hindi dapat. Tuwing umaga, siya ang naghahanda nga almusal. Sa tabi niya, ako naman ang nagtitimplangang kape. Sabay kaming kumakain, sabay nahuhugas ng pinggan. Isang ordinaryong araw. Ngunit hindi ko alam na ganito pala kasaya ang ordinaryo. Naalala ko ang nakaraang 3 taon na mag-isa akong kumakain at nagliligpit. Noon, kahit kumain ay nakakatamad, pero ngayon, inaabangan ko ang oras ng pagkain. Mayroon ding hindi ordinaryo. Ilang araw ng halos araw-araw. Sa umaga, sa gabi, minsan sa tanghali.
Sa edad kong ito, hindi ko alam na ganito pala ako kaganit. 40 taon kaming kasal, pero hindi ako kailanman naging ganito. Sa asawa ko, minsan o 2 beses sa isang buwan ay ayoko pa, obligasyon lang. Ngunit kay Mateo, iba. Palagi ko siyang hinahanap. Gabi, nanot kami ngang TV sa sala. Nakaupo si Mateo sa tabi ko. May palabas na drama. Pero hindi ko maintindihan ang kwento. Palagi ko siyang iniisip. Dumampi ang kanyang kamay sa aking hita. Isang simpleng haplos lang. Ngunit tumugon ang buong katawan ko. Bumilis ang tibok ng aking puso. Mateo. Po? Pangalawang beses na natin ito ngayon. Nagawa na namin sa kusina kaninang umaga. Ngumiti siya at sumagot. Alam ko po. Pero hindi ko mapigilan. Ako rin. Nang sabihin ko yon, hinila niya ako. Ang tunog ng TV ay parang lumalayo. Nahiga ako sa sofa. Tinitignan niya ako mula sa itaas. Elena, ang ganda mo ngayon. Ngayon? Opo. Araw-araw. Lalo kayong gumaganda. Sa masalitang iyon, kumabog ang aking dibdib. Gumaganda. Paano ako gaganda sa edad kong ito? Ngunit nang tingnan ko ang kanyang mamata, hindi siya nagbibiro. Totu. Dahil? Iyan? Sa? Iyo. Sa akin po. Dahil sinasabi mong maganda ako, parang nagiging totu. Ngumiti siya at hinalikan ako. Isang malalim na halik. Halos hindi ako makahinga. Ngunit ayokong huminto. Naramdaman namin ang isa't isa. Sa sofa, sa sala, habang naririnig ang tunog ng TV. Hindi ko ito kailanman naisip. Akala ko, sa silid lang dapat. Ngunit kasama si Mateo, hindi mahalaga ang lugar. Kahit saan, okay lang. Ang kanyang tibay ay walang katapusan. Kahit na nagawa na namin kaninang umaga, malakas pa rin siya. Sa edad na 54, hindi ka panipaniwala. Ang salitang sobrang lakas ay para sa kanya. Humanga ako. Mateo, paano mo nagagawa ito? Ano po? Umaga-gabi, hindi ka ba napapagod? Hindi po. Kapag kasama ko si Elena. Sa mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Totoo ang taong ito. Totoong hinahangat niya ako. Isang pakiramdam na hindi ko naramdaman mula sa asawa ko sa loob ng 40 taon. Ang pakiramdam na hinahangat, na minamahal. Hindi ko alam na ganito pala kasarap. Naging isa kami. Kagabi, kaninang umaga, at ngayon ulit. Ilang araw, nang halos araw-araw. Sa edad kong ito, ginagawa ko ito. Hindi ako makapaniwala. Ngunit hindi ako nagsisi. Sa halip, lalo ko pa siyang ginusto. Magdamag kaming makasama, hindi namalayan ang oras. 1, 2, 3. Hindi siya humihinto, hindi ko rin siya pinahinto. Pwede ba ito? Sa edad kong ito, ang maisiping iyon ay dumaan. Ngunit agad ding nawala. Ano ang mahalaga kung pwede o hindi? Ang mahalaga, masaya ako. Madaling araw na kami nakatulog. Nakayakap sa kanya. Basang-basang pawis, pero hindi mahalaga. Gusto ko ang init na ito. Ang 15 taon ng kalungkutan ay parang kasinungalingan. Ang sandaling ito ang totoo. Lumipas ang ilang araw. Palalim ng palalim ang aming pagtingin sa isa't isa. Para bang kaming dalawa lang ang nasa mundo. Hindi namin iniisip ang labas. Kung ano ang iisipin ng anak ko, kung ano ang sasabihin ng nga tao, hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang sandaling ito, kasama ang taong ito. Ngunit malalaman ko rin na hindi ganun kadali ang mundo. Ilang araw pagkatapos nun, umaga, naghahanda kami ni Mateo nga musal sa kusina. Siya ang nakpiprito nga itlog, ako naman ang nagsasandok ng kanin. Isang mapayapang umaga. Isang nakasanayan ng gawain. Biglang bumukas ang pinto sa harapan. Kasabay nito, isang pamilyar na boses. Ma? Si Marco. Halos lumabas ang puso ko.
Nakatinginan kami ni Mateo. Seryoso rin ang kanyang mukha. Mabilis kaming nagiwalay. Ngunit huli na. Nakatayo si Marco sa pintong kusina. Nakatingin sa amin. Nakita kong nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa pagkagulat, sa pagtataka, at sa isang hindi ko maintindihang emosyon. Ma, ano pong nangyayari dito? Mababa at seryoso ang boses ni Marco. Ang mapayapang umaga ay biglang nasira. Ang mga mata ni Marco ay palingalinga sa akin at kay Mateo. Sa kanyang mga mata, iba't ibang emosyon ang nakita ko, pagkagulat, pagkalito, at ang ekspresyon ng isang taong may naintindihan. Kumakabog ang aking dibdib, ngunit sinubukan kong manatiling kalmado. Marco, anak, bakit hindi ka nagsabing darating ka? May ibibigay lang po sana akong dokumento, ma. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Pumasok si Marco sa kusina. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Mateo. Si Mateo naman ay tahimik na nakayuko. Kuya Mateo, anong ginagawa niyo rito ang ganito kaga? Sir, sabay kayong nag-almusal ni Mama? Naka-apron ka pa. Lumamig ang boses ni Marco. Huminga ako ng malalim. Alam kong hindi ko na ito maitatago. Hindi, ayoko na itong gitago. 40 taon akong naktago at naktiis. Ayoko nang gawin iyon. Marco, ma, may sasabihin ako. Dun tayo sa sala. Kumunot ang no ni Marco. Ngunit walang imik siyang pumunta sa sala. Tiningnan ko si Mateo. Nagalala siyang nakatingin sa akin. Okay lang ako. Hintayin mo ako? Mahina akong sabi at pumunta sa sala. Nakaupo si Marco sa sofa. Nakahalukip-kip. Naghihintay. Umupo ako sa tabi niya. Ilang sandaling katahimikan. Si Marco ang unang nagsalita. Ma, totoo po ba ang nakita ko? Ano ang nakita mo? Si Kuya Mateo, nandito ngang umaga. Naka-apron pa at naghahanda ng almusal kasama niyo. Tumango ako. Walang dahilan para itanggi. Oh, ma, huwag niyong sabihin. May relasyon kami ni Mateo. Sumeryoso ang mukha ni Marco. Inaasahan niya siguro, pero iba pa rin kapag narinig mo mismo. Nakita kong humigpit ang kanyang kamao sa kanyang tuhod. Relasyon? Kayo ni Kuya Mateo? Oh, kailan pa po? Ilang araw pa lang. Ipinikit ni Marco ang kanyang mamata. Huminga siya ng malalim. At nang imulat niya ang maito, iba na ang kanyang tingin. Isang tingin na may halong pagkadismaya at galit. Ma, 3 taon pa lang pong wala si Papa. Alam ko. 3 taon. 3 taon pa lang. Tapos may relasyon kayo ni driver. Ano ang masama sa pagiging driver? Naging matatag ang aking boses. Nagulat si Marco. Siguro, ngayon niya lang ako narinig magsalita ng ganito. 40 taon akong naging isang masunuring ina. Si Mateo, 15 taon niyang, pinrotektahan ang pamilyang ito. Pinrotektahan niya ako. Ano ang problema sa trabaho niya? Hindi po ang trabaho ang problema, ma. Ang reputasyon natin. Reputasyon? Opo. Ano na lang ang sasabihin ng matao? Ang biyuda ngang isang Montenegro, may relasyon sa driver? Kapag kumalat ang balita, anong gagawin niyo? Napangisi ako. Reputasyon. 40 taon akong naktiis dahil sa reputasyong iyan, hindi alam ng anak ko. Sa pag-ingat sa biyenan ko, sa mga kamag-anak, sa lipunan ang sarili kong damdamin ay laging huli. Marco, po? Alam mo ba kung kailan huling naging masaya ang mama mo? Natigilan si Marco. 40 taon. 40 taon mula nang ikasal ako sa pamilyang ito. Inalagaan ko ang lola mo. Sinuportahan ang papa mo. Pinalaki kayo. Hindi ako kailanman nabuhay para sa sarili ko. Nanginginig ang aking boses, pero hindi ako huminto. Mabuting tao ang papa mo. Hindi siya masama. Pero hindi niya ako tiningnan bilang isang babae. Palagi siyang abala. At pakuwi, pagod na daw siya at matutulog na. Ang pagsasama namin ay parang obligasyon lang. Naging komplikado ang ekspresyon ni Marco.
Siguro ayaw niyang marinig ito. Walang anak na gustong marinig ang tungkol sa pagsasama ng kanilang mga magulang. Ngunit kailangan kong sabihin. Ang lola mo, tiningnan lang ako bilang manugang. Kayo, bilang ina. Hindi ako kailanman naging si Elena lang. Hindi kailanman. Nagsimulang mamuha ang luha, pero pinigilan ko. Sa edad na 62, ngayon lang ako nakakilala ng taong nakakakita sa akin bilang ako. Ngayon ko lang nalaman kung ano ang kaligayahan. Yumuko si Marco. Tila wala siyang masabi. Ngunit maya-maya, itinaas niya ulit ang kanyang ulo. Ma, naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo. Pero masyado po itong biglaan. Biglaan? Opo. Kakadaan lang po en ikatlong anibersaryo eng pagkamatay ni Papa. Tapos may iba na kayong lalaki? Maikli ba ang 3 taon? Tanong ko. 40 taon akong nagtiis. Natahimik si Marco. Tila wala siyang masabi. Huminga ako at nagpatuloy. Mali ba na gusto ko nang mabuhay para sa sarili ko? Katahimikan. Kinusot ni Marco ang kanyang muha. Muha siyang pagod. Pagod sa trabaho. At ngayon problema pa sa ina. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Ma. Oh? Sa totoo lang po, mahirap tanggapin. Alam ko. Alam ko pong hindi masamang tao si Kuya Mateo. 15 taon siyang naging matapat, at nung libing ni Papa, siya ang huling nanatili para tumulong. Alam ko po iyon. Huminga ng malalim si Marco. Pero ang tanggapin siya bilang partner niyo, ibang usapan na po iyon. Kailangan ko po ang oras. Gaano katagal? Hindi ko po alam. Sa ngayon po, mahirap. Tumango ako. Inaasahan ko na iyon. Hindi ko naman inasahan na agad-agad itong tatanggapin ni Marco. Ang mahalaga, hindi niya ito tinanggihan ng lubusan. Sinabi niyang kailangan niyang oras, hindi pwede. Sige, bibigyan kita ng oras. Salamat po. Tumayo si Marco. Inilapak niya ang isang sobra sa mesa. Ito po yung dokumento. Pakitingnan na lang po mamaya. Mauna na po ako. Pumunta si Marco sa pinto. Hindi ako tumayo para ihatid siya. Wala akong lakas. Narinig ko ang pagbukas at pagsarang pinto. At ang tunog ng sasakyan na papalayo. Matagal akong nakaupo sa sofa. Naguguluhan ang aking isipan. Palaging bumabalik ang ekspresyon ni Marco. Ang dismayadong tingin. Ang naguguluhang muka. Nasaktan ko ba ang anak ko? Naisip ko. Ngunit kasabay nito, naisip ko rin, bakit kailangan ko laging isipin ang sasabihin ng iba? Buhay ko naman ito. May narinig akong mayapak. Dahan-dahang pumasok si Mateo sa sala. Mukha siyang nag-alala. Umupo siya sa tabi ko. Okay lang po ba kayo? Oh, okay lang ako. Narinig ko po lahat. Mukhang gali na gali po si Sir Marco. Hindi galit, nagulat lang. Kailangan daw niya nga oras. Tumango si Mateo. Ilang sandaling natahimik bago siya nagsalita ng mahina. Elena, kung dahil po sa akin ay magkakaroon kayo ng problema sa pamilya niyo. Hindi. Pinutol ko siya. Hindi dahil sa iyo. Desisyon ko ito. 40 taon akong nabuhay sa pag-isip sa sasabihin ng iba. Biyenan. Asawa. Nga anak. Ang sarili kong damdamin ay laking huli. Ayoko ng ganito. Tiningnan ko si Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala. Talagang nag-alala siya para sa akin. Ang katotohanan iyon ay nagpainit sa aking puso. Mateo, hindi ka ba nagsisisi? Hindi po, kahit katiting. Talaga? Opo. Anuman ang sabihin ni Sir Marco, anuman ang sabihin ni Megatao, hindi ako nagsisisi na pinili ko kayo. Nabasag ang mga mata ni Mateo. Nag-aalala rin pala siya, dahil sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ikaw, okay ka lang ba? Dahil sa akin, nalagay ka sa alanganing sitwasyon. Okay lang po ako, matatak niyang sagot. Pinili ako ni Elena, ano pa ang mahalaga? Sa mga salitang iyon, naantik ang aking puso.
Toto ang taong ito. Totoong hinahangat niya ako. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Mateo. Po? Huwag tayong magtago. Po? Ayokong magtago, mag-alala sa sasabihin ng iba. Mahalin natin ang isa't isa ng hayagan. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Mukhang nagulat siya sa salitang hayagan. Ako rin, hindi ko akalain na masasabi ko ito. Ngunit Toto, paano po kung may sabihin ang mga tao? Iyon ang opinyon nila. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin. Paano po kung totoo si Sir Marco? Nakasundo kaming bigyan siyang oras. Maintindihan din niya balang araw. Paano po kung hindi? Sa tanong na iyon, sandali akong nag-isip. Kung totoo si Marco hanggang sa huli, kung kailangan kong pumili sa pagitan ng pamilya at pag-ibig, ano ang gagawin ko? Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Lumabas sa aking bibig ang mga salitang iyon, nagulat ako sa sarili ko. Ngunit hindi ako nagsisi. Ito ang tunay kong nararamdaman. 40 taon akong nabuhay para sa pamilya ko. Ngayon, gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. At ang mabuhay para sa sarili ko ay ang makasama ka. Hindi makapagsalita si Mateo. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ngayon ko lang siya nakitang ganito. Umiyak din pala ang taong ito. 15 taon na laging kalmado at seryoso. Elena, nanginginig niyang tawag. Salamat po. Salamat po sa pagpili sa akin. Ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa paghihintay 15 taon. Niyakap ko siya. Niyakap niya rin ako. Sa sala kung saan umalis si Marco, matagal kaming makayakap. May pag-alala, may takot. Ngunit mas malaki ang pagmamahal namin sa isa't isa. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Kung ano ang gagawin ni Marco. Kung ano ang sasabihin ni Sofia. Kung ano ang tingin ng mundo. Walang kasiguraduhan. Ngunit isa lang ang sigurado. Pinili ko ang taong ito. At hindi ako nagsisisi. Pumasok ang sikat ng araw sa bintana. Ang araw na nagsimula sa umaga ay papalapit na sa tanghali. Isang magulong umaga. Ngunit kakaiba, payapa ang aking puso. Parang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Tiningnan ako ni Mateo. Nagugutom na po ba kayo? Hindi po kayo nakakain ng mayos kanina. Medyo. Ipagluluto ko po kayo ngang tanghalian. Ngumiti siya at tumayo. Habang pinakmamasdan ko ang kanyang likod papunta sa kusina, naisip ko, nandito siya sa tabi ko. Pinoprotektahan niya ako. Napakaswerte ko, naisip ko. Dahil hindi ako nag-isa. Lumipas ang ilang araw. Walang balita mula kay Marco pagkatapos niyang umalis. Nag-text ako pero binabasa lang niya at hindi sumasagot. Sabi niya kailangan niya ngang oras, kaya naghintay ako. Masakit, pero sinubukan kong intindihin. 38 taon ko siyang pinalaki. Ang buhay ko kasama si Mateo ay nagpatuloy. Sabay kaming kumakain sa umaga, naglalakat-lakat sa hapon, at makatabing nanonood ng TV sa gabi. Simpleng araw-araw. Ngunit ngayon ko lang nalaman kung gaano kahalaga ang simpleng buhay. Ibang-iba sa 3 taon na mag-isa ako. Isang mapayapang hapon. Habang namimili si Mateo, nagbabasa akong libro sa sala. Mainit ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Nang halos makatulog na ako, tumunog ang telepono, si Marco. Ma, nasa bahay po ba kayo? Oh, bakit? Papunta na po ako. May pag-usapan tayo. Seryoso ang kanyang boses. Itatanong ko sana kung ano, pero ibinaba na niya ang telepono. Kinabahan ako. Ngunit naisip kong mabuti na rin na siya ang unang tumawag. Ibig sabihin, handa na siyang makipag-usap. Pakalipas ang 30 minuto, bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Ngunit hindi siya mag-isa. May kasama siya. Isang pamilyar na mukha. Si Teresita. Ang kapatid na babae ng asawa ko, 3 taon na mas bata sa akin. Halos hindi ko na siya nakikita mula nung libing ng asawa ko. Bakit siya nandito?
Hindi ko maintindihan. Ate, kumusta? Unang nagsalita si Teresita. Nakangiti, pero hindi ang kanyang nga mata. Ang tingin na iyon, 40 taon ko nang nakikita. Isang tingin na hindi ako gusto. Ang tingin sa isang manugang na hindi bagay sa pamilya. Teresita, anong meron? Umupo muna tayo. May mahalaga tayong pag-usapan. Pumasok si Teresita sa sala. Para siyang nasa sarili niyang bahay. Sumunod si Marco. Wala akong nagawa kundi umupo sa sofa. Makaharap kaming tatlo. Tiningnan ako ng diretso ni Teresita. May ngiti sa kanyang labi. Isang ekspresyon na sabik ng magsalita. Ate, narinig ko na lahat kay Marco. Ano? May relasyon ka raw sa driver niyo? May halong pang-insulto ang kanyang tono. Huminga ako ng malalim at sumagot. Oo, totoo. 3 taon pa lang mula nang mamatay si kuya, tapos sa isang driver pa? Ano ang masama sa pagiging driver? Reputasyon, ate. Alam mo ba kung sino ang pamilyang Montenegro? Ano na lang ang sasabihin ni mag-aataw kapag nalaman nilang pumatol ka sa driver? Ang salitang pumatol ay tumusok sa aking puso. Ang tono na iyon, 40 taon ko nang naririnig. Ang paraan niya ngang pagmamalit sa akin. Ngunit ayoko nang magtiis. Teresita, buhay ko ito. Buhay mo? Miyembro kang pamilyang Montenegro, ate. Hindi ka isang individual. Itinaas ni Teresita ang kanyang boses. Kung nabubuhay si kuya, ano kaya ang sasabihin niya? Kung makikita niyang ang asawa niya ay pumatol sa driver at naging usap-usapan, patay na si Ricardo. 3 taon na. Kaya nga, 3 taon pa lang. Hindi pa tapos ang pagluluksa. May iba ka ng lalaki. Namula ang mukha ni Teresita. Mukha siyang galit. Ngunit hindi ako umatras. 40 taon, Teresita. Ano? 40 taon mula nang ikasal ako sa pamilyang ito. Inalagaan ko ang biyenan natin. Sinuportahan ang asawa ko. Pinalaki ang nga anak ko. 40 taon akong nabuhay nang hindi para sa sarili ko. Nanginginig ang aking boses, pero hindi ako huminto. Ngayong wala na ang asawa ko, wala na ang biyenan ko, at malalaki na ang maanak ko, maliban na gusto ko namang mabuhay para sa sarili ko. Napangisi si Teresita. Para sa sarili mo? Ate, tingnan mo ang realidad. Saan galing ang lahat ng tinatamasa mo ngayon? Ang bahay na ito, ang yaman, ang posisyon sa lipunan lahat dahil kay kuya. Kaya may responsibilidad ka. Kapag pumato ka sa driver at kumalat ang gibalita, paano na ang gitrabay ni Marco? Ang gipag-asawa ni Sofia? Naisip mo ba yan? Sa mga salitang iyon? Nasaktan ako. Naisip ko ang mga anak ko. Ngunit kailangan ko bang isakripisyo ang sarili kong kaligayahan dahil doon? Kailangan ko bang mabuhay habang buhay sa pag-alala sa sasabihin ng iba? Nagsalita si Marco. Ma, tama po si tita. Marco, may posisyon din po ako sa kumpanya. Kapag ginawa niyo po ito, paano na po ang reputasyon ko? Malamig ang tingin ni Marco. Mas seryoso kaysa noong nakaraang araw. Mukhang alam ko na kung ano ang sinabi ng tita niya sa kanya. Muling nagsalita si Teresita. Ate, magtatapat na ako. Tumim ang kanyang tingin. May problema sa yaman ni kuya. Kapag nakasawa ka ulit, magiging komplikado ang batas. Kailangang ayusin ang masyares, tingnan ulit ang mana. Yaman? O, ate, hindi maliit ang yaman na nakapangalan sa iyo. Lahat iyon ay sa pamilyang Montenegro. Hindi sa iyo. Ah, ito pala ang tunay na dahilan. Ngayon ko lang nalaman. Kung bakit ganito na lang si Teresita. Ang reputasyon, ang pamilya lahat ay dahilan lang. Ang tunay niyang habol ay ang yaman. Ang tunay na kulay na tinago niya sa loob ng 40 taon ay lumabas na. Ate, simple lang, nakangiting sabi ni Teresita. Iwanan mo ang driver o iwanan mo ang yaman. Isa lang, ano? Kung mag-asawa ka ulit, iwanan mo ang yaman at umalis ka. Iyon ang para sa pamilya.
Para kay Marco. Tiningnan ko si Marco. Umiwas siyang tingin. Marco, iyan din ba ang iniisip mo? Ma, nahihirapan din po ako. Sa opisina, nagbubulungan na ang kumiyataw. Na may relasyon daw kayo sa driver. Sino ang nagsabi? Lahat. Kumalat na po ang balita, Vice President po ako. May reputasyon akong pinangalagaan. Parang gumuho ang mundo ko. Ang anak na pinalaki ko, ganito ang sinasabi. Mas mahalaga ang yaman at reputasyon kaysa sa kaligayahan ng ina. Nagsimulang mamo ang luha, pero pinigilan ko. Ayokong umiyak sa harap nila. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Dumating na si Mateo. May dalang mapinamili. Pumasok siya sa sala at nakita ang sitwasyon. Huminto siya nang makita sina Teresita at Marco. Sino ito? Ang driver. Nakangising sabi ni Teresita. Tamang-tama ang dating mo, pakinggan mo mismo. Kung iwanan ng senyora mo ang yaman at palayasin, pananagutan mo ba siya? Sumeryoso ang mukha ni Mateo. Ngunit hindi siya sumagot. Alam niya siguro na anuman ang sabihin niya, hindi magbabago ang sitwasyon. Tumayo ako. Siya. Ano? Iwanan ko ang yaman. Nagulat silang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Teresita. Nagulat din si Marco. Ate, ano ang sinasabi mo? Iyon ang gusto mo, di ba? Kunin mo na ang yaman. Kunin mo na lahat. Ma! Sigaw ni Marco. Ngunit hindi ako minto. 40 taon akong nabuhay para sa pamilyang ito. Inalagaan ko ang biyenan ko, sinuportahan ang asawa ko, inasikaso ang lahat ng okasyon. Ano pa ang gusto niyo? Tumulo ang luha, pero hindi ko pinunasan. Ano ang halaga ng pera? Sa edad kong ito, kung makakasama ko ang taong mahal ko, sapat na iyon. Tiningnan ko si Mateo. Nakatingin siya sa akin. Nag-alinlangan ang kanyang nga mata. Isang tingin na may halong pag-alala at pagsisisi. Mateo, tara na. Umalis na tayo dito. Elena. Sandali. Okay lang ako. Nagdesisyon na ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay. At tiningnan ko ng diretso si Teresita. Teresita, ibigay mo ang contact na abogado mo. Pipirmahan ko ang papeles para iwanan ang yaman. Ayusin ko ng malinis, kaya huwagin niyo na akong gahanapin. Naging komplikado ang ekspresyon ni Teresita. Siguro hindi niya inaasahan na ganito kadali akong susuko. Muha siyang nagulat. Ate, seryoso ka? Seryoso ako. Habang buhay akong nag-alala sa sasabihin ng pamilyang ito, ngayon gusto ko namang mabuhay ng malaya. Nagsalita si Marco. Ma, sandali lang po. Masado po akong nagpadalos-dalos. Mag-usap po tayo ulit. Huli na, Marco. Umiling ako. Gusto nang maging masayang ang mama mo, propra ang una mong inalala. Anong pag-usapan pa natin? Sabi mo kailangan mo ngang oras, tapos dinala mo ang tita mo para takutin ako? Iyan ba ang paraan mo? Hindi makapagsalita si Marco. Namula ang kanyang mukha. Nahiya o nagalit, hindi ko alam. Ayoko nang alamin. Mateo, tara na. Hinila ko si Mateo papunta sa pinto. Narinig ko ang boses ni Teresita mula sa likod. Ate, talaga bang gagawin mo ito? Kapag nagsisi ka, hindi ka na pwedeng bumalik. Hindi ako sumagot. Nagsuot akong sapatos at binuksan ang pinto. Paglabas ko, naramdaman ko ang malamig na hangin. Ngunit kakaiba, gumaan ang aking pakiramdam. Parang isang bagay na nakatali sa akin sa lubngang 40 taon ay nakawala. Inalalayan ako ni Mateo. Elena, okay ka lang po ba? Oh, okay lang ako. Dahil po sa akin. Najin ganito. Hindi dahil sa iyo. Desisyon ko ito. Tiningnan ko ang kanyang mamata. Puno mapag-alala. Mahihirapan din pala ang taong ito. Dahil sa akin. Mateo, dalhin mo ako, kahit saan. Sa bahay ko po. Maliit at luma. Pero, sige. Kahit saan. Basta kasama ka.
Binuksan ni Mateo ang pintong kotse. Habang sumasakay, lumingon ako. Nakita ko ang mansyon. Ang bahay na tinirhan ko sa loob nga 40 taon. Baka hindi na ako makakabalik doon. Ngunit hindi ako nalungkot. Umalis ang kotse. Dumaan ang mapamilyar na tanawin. Pagkalipas ang isang oras, nakarating kami sa bahay ni Mateo. Isang lumang apartment sa ikatlong palapak. Isang maliit na studio. Maliit po, baka hindi kayo maging comfortable. Hindi, sapat na ito. Pumasok kami sa loob. Maliit nga. Isang kama, isang mesa, isang maliit na kusina, ngunit malinis at maayos. Tulad ng isang dating sundalo. Napaupo ako sa kama. Biglang bumuhos ang luha. Ang mga bagay na matagal kong pinigilan ay lumabas na. Ang samang loop sa loop na 40 taon, ang mga insulto na narinig ko ngayon, ang pakadismaya sa anak ko lahat ay naging luha. Umupo si Mateo sa tabi ko. Walang imik, niyakap niya ako. Mainit ang kanyang yakap. Matagal akong umiyak. Hinihimas niya ang aking likod. Naghihintay. Nang medyo humupa na ang aking pahiyak, ay tinaas ko ang aking ulo. Mateo, po? Tama ba ang ginawa ko? Opo. Tama po ang ginawa niyo. Hindi ko kailangang magsisi, di ba? Opo. Huwag po kayong magsisi. Seryoso ang kanyang tingin. Isang tingin na tunay na nag-aalala para sa akin. Dahil sa kanya, nakakayanan ko ito. Kung wala siya, siguro bumaksak na ako. Mateo, salamat. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil iniwanan niyo po ang lahat para sa akin. Hindi ko iniwanan. Pinili ko. Ikaw ang pinili ko. Nang sabihin ko iyon, niyakap niya ako. Mahigpit. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis. Nanginginig din pala ang taong ito. Elena. Oh? Mahal kita. Ngayon ko lang narinig iyon. Ilang araw na kaming makasama, pero hindi niya iyon sinabi. Uminit ang aking puso. Mahal din kita, Mateo. Dumampi ang kanyang labi sa aking labi. Iba ngayon. Iba sa halik sa mansyon. Mas mapusok, mas mainit. Ang araw na nawala ang lahat sa akin. Ngunit nakuha ko ang pinakamahalaga. Nahiga kami sa maliit na kama. Nasa ibabaw ko si Mateo. Nakatinginan kami. Sa dilim. Kumikinang ang kanyang mga mata. Elena. Ako na po ang bahala sa inyo ngayon. Oh, napagod po kayo. Ipakatiwala niyo na lang po sa akin. Sa mga salitang iyon, napayak ulit ako. Ngunit hindi luhang ang kalungkutan. Dahil sa pasasalamat sa taong ito, naramdaman namin ang isa't isa. Iba sa malawak na kama sa mansyon. Isang maliit na kama sa isang studio. Ngunit mas mainit, mas mapusok. Dahil kaya nawala ang lahat, mas naging mahalaga kami sa isa't isa. Si Mateo ay napakalambing ngayon. Dahan-dahan, maingat, ngunit malalim. Para siyang inaalalayan ako. Naghalo ang luha at pawis. Hindi ko alam kung alin ang kalungkutan at alin ang kaligayahan. Naging isa kami. Isang maliit na silid, isang lumang kama, isang espasyo na walang laman. Ngunit sa sandaling ito ang pinakamasayang lugar sa mundo. Dahil nandito siya sa tabi ko. Magdamag kaming makasama. Hindi natapos sa isa. Para naming kinukumpirma ang isa't isa. Akin ang taong ito. Sa akin ang taong ito. Isang gabingang pakumpirma sa pamamagitan ng katawan. Walang katapusan. Ang lakas ni Mateo ay kamangha-mangha pa rin ngayon? Hindi. Mas kamangha-mangha ngayon? Para siyang pinoprotektahan ako, napakalakas. Sa edad na 54, hindi ka pani-paniwala. Madaling araw na kami nakatulog, nakayakap sa kanya. Basang-basa ang pawis, pero masaya. Dahil maliit ang kama, mas makadikit kami. Mas gusto ko. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Isang gabi na nawala ang lahat. Ngunit isang gabi rin na nakumpirma ko ang pinakamahalaga. Wala na ang yaman, ang mansyon, ang pamilya. Ngunit nandito siya.
Sapat na iyon. Pumasok ang liwanag ng umaga. Habang naririnig ko ang pahinga ni Mateo, naisip ko, hindi ko alam kung paano kami mabubuhay bukas. Walang pera, walang mapupuntahan. Ngunit kakaiba, hindi ako natatakot. Dahil nandito siya sa tabi ko. Sapat na iyon. Lumipas ang ilang araw. Nagsimula na ang buhay namin sa maliit na studio. Noong una, hindi komportable. Mula sa mansyon, mahirap masanay sa isang kwarto na halos 10 metro kwadrado lang. Ngunit dahil nandiyan si Mateo, nakayanan ko. Tuwing umaga, siya ang nagluluto. Sa maliit na kalan, nagpipritong itlog. Sa maliit na rice cooker, nagsasaing. Makaharap kaming kumakain sa maliit na mesa. Mas mainit ang maliit na mesang ito kaysa sa malawak na mesa sa mansyon. Tumawag si Sofia. Ma, narinig ko na lahat kay kuya. Ma, nasaan ka ngayon? Nasa bahay ni Mateo. Sa bahay ni Kuya Mateo? Ma, totoo ba? Tumaas ang boses ni Sofia. Mukha siyang gulat. Ma, narinig ko kay kuya ang sinabi ni tita. Sobra naman sila. Paano nila nagawa iyan sa iyo? Okay lang, Sofia. Anong okay lang? Tatawagan ko si tita. Huwag na. Walang mangyayari. Pinakalma ko ang anak ko. Kahit anong gawin ni Sofia, walang magbabago. Lalo lang gugulo ang sitwasyon. Ma, uwi ako next week. Nag-leave na ako. Hindi na kailangan. Okay lang si mama. Hindi, uwi ako. Kailangan kong makita si mama. Nagpumilit si Sofia. Ganyan talaga siya mula pakabata. Kapag nagdesisyon, hindi na mababago. Sa huli, pumayag ako. Pakababaeng telepono, naging komplikado ang isip ko. Si Sofia ay nasa panik ko. Ngunit si Marco ay iba. Walang balita mula sa anak kong lalaki. Walang kahit isang salitang paumanhin. Masakit, pero nagpasya akong huwag ng umasa. Noong gabing iyon, dumating si Mateo mula sa trabaho. Hindi siya umalis sa pagiging driver. Nakahanap siya ng trabaho sa ibang bahay. Mas mababa ang sahot, pero sapat para sa aming dalawa. Ngunit iba ang kanyang ekspresyon. May seryosong mukha. May hawak siyang isang lumang sobre. Elena, umupo po kayo. May ibibigay po ako. Ano iyan? Matagal ko na pong pinag-isipan. Kung kailan ko po ito dapat ibigay. Umupo si Mateo sa tapat ko. Inilapag niya ang sobre sa mesa. Isang papel na naninilaw. Mukhang matagal na. Ano ito? Iniwan po iyan ni si Ricardo. Ni Ricardo? Halos lumabas ang puso ko. Dahan-dahang nagsalita si Mateo. Isang buwan bago po siya pumanaw, tinawag niya po ako. Kaming dalawa lang po. Anong sinabi niya? Ibinigay niya po ang sobreng ito, at sinabi. Nag-alinlangan ang mga mata ni Mateo. Mateo, ibigay mo ito kay Elena kapag talagang nahihirapan na siya. Kapag nakapagdesisyon na siya para sa sarili niya, saka mo ibigay. Anong ibig sabihin nun? Nun po, hindi ko rin naintindihan. Ngunit pagkatapos nangyari noong nakaraang araw, naintindihan ko na po. Panahon na po para ibigay ito sa inyo. Itinulak ni Mateo ang sobre sa akin. Buksan niyo po. Nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang sobre. Sa labas, nakasulat. Para kay Elena. Ang sulat, kamay nga asawa ko. 3 taon ko nang hindi nakikita ang sulat na iyon, nanikip ang aking dibdib. Binuksan ko ang sobre. Sa loob, may ilang papel at isang sulat. Binuklat ko muna ang mga dokumento. Puno ngang legal na termino. May selyo ngang notaryo. Last will and testament po ba ito? Opo. Notaryadong last will and testament. Nanginginig ang aking mga mata. Binasa ko ang mga salita. Ako, si Ricardo Montenegro, ay nagpapahayag ng aking huling habilin. Una, lahat ng aking ari-arian, real estate at financial, ay ipapamana sa aking asawa, si Elena Cruz Montenegro. Pangalawa,
lahat ng aking shares sa grupo ngang kumpanya ay ipapamana sa aking asawa, si Elena Cruz Montenegro. Pangatlo, ang aking mga anak, sina Marco at Sofia, ay tatanggap ngang hiwalay na cash inheritance. Pangapat, ang habilin na ito ay may legal na bisa sa pamamagitan ng notaryo at hindi maaring palitan ng anumang susunod na habilin. Binasa ko ng paulit-ulit. Ano ang sinabi ni Teresita? Nakapa na asawa ako ulit, magiging komplikado ang mana, na mahihirapan ako sa batas. Kaya pinapaalis niya ako at iniwanan ang yaman. Lahat ay kasinungalingan. Inayos na pala nga asawa ko ang lahat sa pamamagitan ng habilin. May notaryo pa. Alam ni Teresita ito, pero nagsinungaling pa rin siya sa akin. Maingat po si Ricardo, sabi ni Mateo. Bago po siya pumanaw, ilang beses siyang nakipakita sa abogado. Hindi ko po alam nun, nalaman ko lang po kamakailan. Pinahandaan niya po ang lahat ng posibilidad. Lahat ng sinabi ni Teresita ay kasinungalingan pala. Opo, legal po nasa inyo ang yaman, Elena. Kahit ano pa ang sabihin ng tita niyo, naramdaman ko ang galit. 40 taon akong minaliit ng hipak ko. Ininsulto, minata. Ngunit sa huli, sinubukan pa rin niya akong lokohin. Binuklat ko ang sulat. Para kay Elena. Elena, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay dumadaan ka sa isang mahirap na panahon. Patawad. Hindi ako naging isang mabuting asawa. Palaging abala bilang dahilan, pinabayaan kitang malungkot. 40 taon kang naktiis, alam ko iyon. Alam ko, pero wala akong nagawa. Patawad. Nababahala ako sa kung ano ang gagawin ni Teresita kapag wala na ako. Bata pa lang siya, sakim na. Siguradong pakikialaman kaniya. Baka banggitin niya ang tungkol sa yaman. Kaya nagiwan ako nga habilin. Ano man ang gawin mo o hindi, sa iyo ang yaman. Inayos ko na para walang sinuman ang makakagalaw nito. Kahit ano pa ang sabihin ni Teresita, huwag mo siyang pansinin. Wala siyang mana. Ang yaman ko ay para sa iyo at sa mga anak natin. At si Mateo. Alam ko kung paano ka niya tinitiknan. Bilang asawa mo, imposibleng hindi ko malaman. Nung una, nagalit ako. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang isip ko. Totoo ang nararamdaman niya. 15 taong kang pinakmamasdan ng hindi nakbabaho. Kapag wala na ako at nalulungkot ka, sana nandiyan si Mateo sa tabi mo, iyon ang tapat kong hangarin. Elena, mabuhay ka na para sa sarili mo. 40 taon kang nabuhay para sa pamilya. Ngayon, para naman sa sarili mo. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, huwag mo silang pansinin. Karapat-dapat kang maging masaya. Patawad at salamat sa lahat. Ricardo, bumuhos ang luha ko. Alam pala ng asawa ko ang lahat. Ang kalungkutan ko. Ang kasakiman ni Teresita. Ang nararamdaman ni Mateo. Alam niya at pinahandaan niya. Mabuting tao po si Ricardo, sabi ni Mateo. May luha rin sa kanyang mga mata. Nang ibigay niya po ito sa akin, sinabi niya, ibigay mo ito kay Elena kapag nahirapan na siya. Bago iyon, huwag mong bubuksan. 3 taon, ko po itong itinago. Matagal akong umiyak. 40 taon kaming makasama. Hindi siya naging isang mabuting asawa, pero hindi rin siya masamang tao. Sa huli, iniwan niya ang paumanhin at pag-alala para sa akin. Kinabukasan, nakipakita ako sa abogado. Dala ko ang habilin. Tiningnan ng abogado ang nga dokumento at tumango. Mayos po ang notaryo. Legal at perpekto po ito. Walang problema, tama po ba? Opo. Nakasaad po sa habilin. Kahit sino pa po ang magsabi, sa inyo po ang yaman. Sabi pong hipak ko, kailangan kong iwanan ang yaman. Nagulat ang abogado. Wala po siyang karapatan. Nakasaad po sa habilin na wala siyang mana. Sa batas, kung may asawa at anak, ang nga kapatid ay walang karapatan sa mana.
So lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan? Opo. Pananakot na walang legal na basehan. Galit at pakadismaya ang naramdaman ko. 40 taon niya akong minaliit, at sa huli, sinubukan pa rin niya akong lokohin. Ngunit kasabay nito, gumaan din ang aking pakiramdam. Dahil hindi na ako magpapatalo pa. Nagpadala ang abogado nga opisyal na sulat kay Teresita. Ilang araw pagkatapos, tumawag siya. Ate, ano ito? Ano, Teresita? Nakatanggap akong sulat mula sa abogado. Nag-iwan daw ngang hiwalay na habilin si kuya. Oo, 3 taon na ang nakalipas, may notaryo pa. Narinig ko ang pahinga ni Teresita sa kabilang linya. Sabi mo, kapag nag-asawa ako ulit, hindi ko makukuha ang yaman. Magiging komplikado daw sa batas. Kasinungalingan pala lahat iyon. Lumamig ang aking boses. Nakasulat mismo sa habilin. Wala ka palang mana. Hindi makapagsalita si Teresita. 40 taon mo akong minaliit, mula pa noong unang araw. Sinabi mong hindi ako bagay sa pamilya. Sa huli, sinubukan mo pa akong palayasin gamit ang kasinungalingan. At, hindi. Tama na. Tapos na. Huminga ako ng malalim. Huwag ka nang tumawag ulit. Kung may kailangan ka, sa abogado ka makipag-usap. Ate, ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking kamay, pero gumaan ang aking pakiramdam. Ang samangloob na tinago ko sa loob ng 40 taon ay biglang nawala. Tumawag din si Marco. Ma, oh? Narinig ko na po ang tungkol sa habilin ni Papa. Kasinungalingan po pala lahat ng sinabi ni Tita. Humina ang kanyang boses. Nagkamali po ako. Naniwala po ako sa sinabi ni Tita at ginawa ko iyon sa inyo. Hindi ko man lang inalam. Oh, patawaji po. Taos puso po. Humingi ng tawad si Marco. Ngunit hindi ko siya agad napatawad. Marco, kailangan ko moras. Opo, naintindihan ko po. Ang marinig mula sa iyo na iwanan ko ang yaman dahil sa sinabi ni Tita, hindi ko iyon madaling makalimutan. Pero bigyan mo akong oras. Salamat po ma. Pakababa ang telepono, napayak ako. Anak ko siya. Kahit magalit ako, hindi ko siya kayang kamuhian habang buhay. Darating ang araw na mapapatawad ko siya. Ngunit hindi pa ngayon. 1 linggo pagkatapos, bumalik kami sa mansyon. Kasama si Mateo. Pagbukas ng pinto, naamoy ko ang pamilyar na amoy. Ang bahay na tinirhan ko sa loob ng 40 taon. Ngunit iba na ang pakiramdam. Ngayon, ang bahay na ito ay tunay na sa akin. Walang sinumang pakikialaman, walang sinumang manginyalam. Mateo, dito na tayo titira. Ako po, dito? Oo, hindi bilang driver. Bilang kasama ko. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Elena, mabuhay na tayo ng hayagan. Huwag na tayong magtago. Niyakap niya ako. Mahigpit. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis. Mahal kita, Elena. Mahal din kita, Mateo. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal na panahon, natulog kami sa silid sa mansyon. Nanibago ako sa malawak na kama. Mas nasanay ako sa maliit na kama sa studio. Ngunit dahil nandiyan si Mateo sa tabi ko, okay lang. Mateo. Po? Salamat. Dahil nanatili ka sa tabi ko hanggang sa huli. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil pinili niyo po ako, niyakap niya ako. Mainit. Ang isipin na ang init na ito ay araw-araw ko nang mararamdaman ay nakpuno sa aking puso. Naramdaman namin ang isa't isa. Ngayon, hindi kami nagmamadali. Dahan-dahan, maingat, para naming kinukumpirma ang isa't isa. Isang gabi pagkatapos ang lahat, isang gabi bago ang isang bagong simula. Naging isa kami. Iba sa studio. May kalayaan. Sa malawak na kama. Dahan-dahan naming naramdaman ang isa't isa. Hindi na kailangang magmadali. Dahil mayroon na kaming oras. Magdamag kaming makasama.
Si Mateo ay hindi napagod ngayon, ngunit ngayon, mas nangingibabaw ang lambing kaysa sa tindi. Para naming inaalagaan ang isa't isa. Mas gusto ko iyon. Pumasok ang liwanag ng buwan sa bintana. Sa ilalim ng liwanag na iyon, nakita ko ang mukha ni Mateo. Ang mukha na 15 taon ko nang nakikita, pero ngayon ay napakapayapa. Mateo, ano na kaya ang mangyayari sa atin? Hindi ko po alam. Pero kung makasama tayo, siguro okay lang. Ganyan din ang iniisip ko. Nakayakap sa kanya, ipinikit ko ang aking nga mata. 62 taon akong nabuhay. 40 taon doon ay para sa iba. Para sa biyenan ko, sa asawa ko, sa mga anak ko. Hindi ako kailanman nabuhay para sa sarili ko. Ngunit ngayon, iba na. Mula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. Kasama ang taong mahal ko. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ang natitira sa akin, pero mabubuhay ako ng walang pagsisisi. Nagsimula ng makliwanak sa labas. Isang bagong umaga ang darating. Isang bagong simula. Kung may nakikinig sa kwentong ito, gusto kong sabihin. Walang huli sa pag-ibig. May magsasabi. Sa edad mong iyan, ano pang pag-ibig? Paano na ang reputasyon mo? Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang puso ko. Kung 40 taon kang naktiis, pwede ka nang mabuhay para sa sarili mo. Masyadong maikli ang buhay para gugulin sa pag-alala sa sasabihin ng iba. Kung may nalulungkot ngayon, sana makaroon kayong lakas ng loob. Ako, sa edad na 62, ngayon ko lang nalaman ang pag-ibig. At ngayon, ako ang pinakamasaya. At doon nagsimula ang aking pangalawang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mandyaring panurin ang iba pa naming mga video. Libre lang po ang pag-like, subscribe, at pag-set ng alarm. At kung may mga eksena na tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi sa comments. Ang isang salita mula sa inyo ay maring magbigay ng malalim na inspirasyon sa iba.